Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ganun pa rin ang kalagayan ng ating bansa. Pero sa ngayon, marami na tayong nakikita na lumalabas ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Katotohanan na matindi talaga ang korupsyon sa Marcos administration. For more than 3 years, walang ibang pinag-usapan tayo kung hindi korupsyon, politika, at sa economic development parang hindi nagiging controversial o hindi napapag-usapan. So, ang problema rin natin, tayo rin mga kababayang Pilipino, maaring nalilito na rin kayo. Alin ba ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Yun yung magandang ipaliwanag ngayon. Ngayon, ang tanong ko lang muna sa mga hindi nagigising sa katotohanan. It because of politics. It because of politics. Talagang anumang pagkakasala ng kanilang iniidolo ay binabaliwala nila na iniisip nila na hindi totoo. Yun yung problema. Now, doon sa mga nagdadalawang isip kung totoo man o hindi. Pero magaling kasi ang administration na maglinlang ng Pilipino. Itong administration nito, na-constrain ito kasi sa Makabayan Black. Dahil ang Makabayan Black, ito yung pinaka-sinungaling na party list, pinaka-sinungaling na organisasyon sa ibabaw ng mundo o sa ibabaw ng bansang Pilipinas, at pinakasinungaling sa lahat, even individual. Yung mga party list, napakasinungaling nila. Ang sabi nila, hindi sila NPA. Pero bakit nandoon sila sa activities ng NPA? Di ba nangangahulugan niya na sinungaling? So paano natin paniniwalaan yung mga sinasabi nila? Yung mga bata, katulad ni Franz Castro, ni Lisa Masa, ni Tidi Casino, o sino mang mga Robert Reyes na yan, o sino mang mga sinungaling. Bakit hindi yung anak ninyo, yung apo ninyo ang pasalihin ninyo? Bakit ni isa sa inyo wala? Maliban lang doon sa isang nitibo na, sino ba ang apelyido nun? Na pinapatay niya ang anak niya. Pinasok sa NPA, ibig sabihin, pinasok mo sa NPA, pinapatay niya. Pero ito si Lisa, sila Teddy Casino, sino pa mang mga sinungaling dyan, ayaw nilang ipapatay ang anak nila. Ayaw nilang maging bayani ang anak nila. Pero gusto nilang maging bayani yung ibang tao. Gagamit sila ng tao para magbayani, para ipapatay. Di ba kasinungalingan yan? Hindi nila sinasabi ang katotohanan eh. Ano yung sinasabing katotohanan, mga kaibigan? Yung sinasabi kong katotohanan, bago sila mag-recruit na maging NPA, huwag nilang linlangin. Para bahala ang individual sa decision nila. Pero dahil nga sa paglilinlang nila, nakakapag-decide sila ng mali. So ganun ang nangyayari sa ating bansa. Going back sa usaping corruption. Ngayon may mga video naman na lumalabas
si Martin Romualdez ang lumalabas ngayon na pinaka sinungaling, pinaka magnanakaw. Inililigtas nila si Marcos. Yes, pwede. Sabihin na lang natin. Kasi pinagtatalunan natin na sino ang mastermind. Sabihin natin, hindi mastermind si Marcos. Ang mastermind dito si Romualdez. Sabihin natin si Romualdez ang mastermind. O kaya si First Lady. Alin sa dalawa. Kasi nagsabuatan niya si Martin Romualdez at saka si First Lady. Okay. Pero ang sinasabi naman ni Romualdez, ang lahat ng ito ay utos ni Marcos. Pero balik tayo. Sabihin lang natin, mastermind si Romualdez. Kasabot niya si Martin Araneta, si Lisa Marcos. Ano? Walang kinalaman si Pangulong Marcos. Pero may tinatawag tayong command responsibility. Tulad sa ama niya, na maaaring ako ay isa sa magtitestify na hindi na sinasabi na masyadong magnanakaw si Marcos Sr. Isa ako sa nagpapatunay noon na hindi siya magnanakaw. Kaya nga lang, bilang isang leader, aakuin niya lahat yan. Bilang leader ha. Pero hindi ganong rampant ang korupsyon sa panahon ni Marcos. Walang gustong gumawa ng magnakaw sa panahon ni Marcos. Kaya nabuntun talaga sa kanya. Kasi nakikita ko rin wala talagang ang nagmaniobra kay Marcos Sr. Ang napabalita lang, ang nagmaniobra si Madam Imelda na walang nagawa si Marcos. Parang katulad dito kay Marcos Jr. Wala rin siya nagawa sa asawa niya. Okay, talking of responsibility, command responsibility. Ano man ang gawin niya, hindi siya ligtas sa responsibility. Ang problema lang sa ating Pangulo, wala siyang anong tawag nito? Wala siyang tapang. Wala siyang tapang at talino. Ngayon, wala na nga siyang tapang at talino, imandurugas pa, adik pa. Ayun yung problema natin ng mga kababayan. Ano? Wala na nga sa talino at tapang, adik pa. So pinaglalaroan na lang ang ating bansa. Kaya nakakaawa ang bansa natin. Mabuti na lang siguro ngayon si Attorney Matibag ay medyo naglaylo siya kasi parang tinatablan siya. Ano? Tinatablan siya kaya medyo nagminor. Pero hindi natin alam, baka magbulusok na naman. Yung kanyang pinalitan na NBI director, bakit nag-resign yun? Hindi niya na daw nakakayanan ang utos sa kanya. Kaya di ba before Matibag, silent ang NBI. Para bang sa observe natin, hindi nagtatrabaho ang NBI noon. Dahil nag-neutral siya. Pero ngayon, sikat ngayon ang NBI kaysa sa PNP. Dahil nagpapagamit ang NBI ngayon. Parang katulad noon sa PNP. Nabubulyak ang PNP because of Torre. Nagpagamit si Torre. Normally, damay ang buong PNP. Pero si Torre lang yun, ano? Si Torre lang yun. Pero kahit anong gawin pa rin talaga, madadamay na madadamay. Ang organisasyon. Ngayon, ang lumalabas ngayon na Torre II ay si Atty. Matibag. Atty. Nakikiusap kami. O ako mismo nakikiusap. Huwag kang magpagamit. Mag-iwan ka lang ng konting dignidad. Kung hindi sa iyo sarili, sa pamilya mo. Huwag mong idamay ang pamilya mo. Bawat kilos mo, bawat action mo, it reflects to your family.
Paano kung yung mga anak mo matitino? Paano ang anak mo madaling matablan? Ay, baka ibang gagawin ng anak mo, matibag. Ha? Pero kung kapal na mukha rin, eh talaga hindi makayanan. Sa palagay ko, kung akong gagawa niya sa mga kagaguhan, maraming magsasalungat na anak mo sa akin. Kasi kilala ko ugali nila. Ayaw nilang makontrobersyal ang ama nila sa kalukuhan. Ngayon, dito nga lang sa lumalaban ako, mayroong pumapalag. Pero hindi nila kaya akong pigilin. Kasi ang sagot ko lang sa anak ko, gusto kong mabuhay na may ginagawa para sa bayan. Gusto kong mamatay na may ginagawa para sa bayan. Ayaw kong mamatay sa sakit dahil papunta naman ako doon. So walang nagagawa ang mga anak ko. Dahil hindi naman nila kasiraan yung ginagawa ko. Dahil prinsipyo ito eh. Pag prinsipyo mo, hindi ka pwedeng diktan ni numan. Kahit asawa mo, kahit pamilya mo, hindi pwedeng diktahan ka. Kasi nasa tama ka. Nasa tamang direksyon ka. Hindi ako lalabas na walang kwintang ama. Dahil hindi naman ako nagpapagamit. Siguro maaring lalabas akong walang kwintang ama kung magpapagamit ako. Now, talking of the security of my family, pinag-aralan ko rin. Hindi sila gagalaw sa aking pamilya dahil buhay pa ako. So, uunahin nila ako. Dahil kung pinakailaman nilang pamilya ko, may pamilya rin sila. Di ba? Kahit gaano ka guardian nila. Kasi yung naggalit, ay walang makakapigil doon. Ikaw ba magagalit ka? Kung ang ginagawa mo lang ay tama, walang magagalit yan. Maaring ikarangal pa nila. Pero kung kalukuhan, eh nakakaya yun. Huwag mong sirain ang reputasyon ng iyong pamilya. Dahil sila magdadala ng kahihiyan. Kaya ako nanawagan ako sa iyo, Atty. Matibag. Huwag kang magpagamit. Please lang. Gawin mo lang yung tungkulin mo na wala kang sinasandalan. At maaari pang kakampi mo ako sa bagay niya. Kasi ngayon, Atty. Matibag, maaring hindi primary responsibility mo, pero bilang isang investigating agency ng ating gobyerno, kasama nyo rin tingnan. So normally yung tinatawag na sabotage, kasama sa trabaho niyan. Yung economic sabotage, kasama trabaho niya yan. Yung magiging Communist Party of the Philippines ang bansa natin, kasama rin sa trabaho niyan. So bantayan niya ang Congress. Bantayan niya ang Congress. Ang mahirap ang Congress kung makontrol nila. Ngayon, nangyayari, nakokontrol na nga. At saka walang pumipigil sa kanila because yung mga makakaliwa ay pumapanig sa magnanakaw. Sa mga anomalya ng Pilipinas, sa anomalya ng gobyerno. Pumapanig ang makaliwa. Na sinasabi nila galit sila sa magnanakaw. Huwag niyo kami pagtatarantaduhin, ano? Now, kung totoo kayo na galit kayo sa mga tiwali sa gobyerno, bakit hindi tayo magsanib pwersa? Kasi kami ay Filipino Guerrilla Forces. We are also guerrilla. We are guerrilla forces. Kayo ay ang tawag sa inyo front guerrilla.
So magsanib kami ng guerrilla forces. Ang aming babantayan, titirahin namin yung mga tiwali sa gobyerno. Sanib pwersa tayo kung totoo kayo. I challenge the Makabayan Black, kung totoo kayo sa katiwalian ng gobyerno, magsanib pwersa tayo. Now, kung ayaw nyo magsanib pwersa, iisa lang ang interes nyo, personal interest. At maging komunista ang bansa natin. Kaya wala tayong linlangan. Huwag tayong manlinlang sa katotohanan. So ulitin ko, ang ating bansa ngayon ay nasa critical condition, nasa crisis condition, nasa communist situation tayo, na we are controlled by the communists. Walang ginagawa ang mga concerned agency, ang mga mandate ng mga concerned agency, takot sila sa komunista. DAP cannot intervene legally because that is part of the politics, non-partisan. Pero kung makakita sila ng magandang pagkakataon, tapusin na natin ang problema ng ating bansa. Sana pwersa tayo sa armed forces, sana pwersa tayo sa NPA, kung totoo talaga kayo sa katiwalian, sana pwersa tayo for the betterment of our country. Maraming salamat.